Kung nakikinig ka sa mga tunog na ito, malamang na malayo ka sa mapa. Ang lugar na sasabihin ko sa iyo tungkol sa ay wala sa anumang mapa. Sa gitna ng disyerto ng Utah, kung saan hindi naaabot ng mga ilaw ng lungsod, mayroong isang rundown na istasyon ng radyo, walang pangalan, walang manager. Mga rules lang. At mga bulong mula sa kabilang panig ng mundo. Binabayaran nila ako ng $25 kada oras para sa late night radio. Nakakaakit ang mga tunog. Ngunit markahan ang aking mga salita, walang nagbabayad ng ganoon kalaki para sa isang madaling trabaho, maliban kung ito ay isinumpa. Ang pangalan ko ay Relay Kane. 3 buwan na ang nakalipas, ako ay isang podcast star sa Salt Lake City, isang hinahanga ang pangalan. Hanggang sa bumagsak ang lahat, dahil sa isang kakilakilabot na lihim na itinatago kong ibinaon sa buong karera ko. Ngayon ako ay isa lamang anino, gumagala sa disyerto, naghahanap ng kaligtasan kung saan ang iba ay nakatagpo lamang ng katahimikan at kung minsan mga bagay na mas nakakatakot kaysa sa kamatayan. Ang tunog ng isang lumang makina ng kotse, ang pagtaas ng tibok ng puso. Nang gabing iyon, pinaandar ko ang aking lumang Honda sa mabatong kalsada. Ang mga headlight lamang ang nagbibigay liwanag sa walang katapusang kadiliman sa unahan. Ang istasyon ng radyo na hinahanap ko ay parang peklat sa dilim. Isang nag-iisang bloke ng konkreto, nasira ang neon sign nito, ilang salita lang ang kumikislap, Radio Abyss 100 at 1.5 Sa likuran nito ay isang kalawangin, matayog na radio tower, na tumatago sa itim na kalangitan. Ang tanging nabubuhay ay tila ang patuloy na kumikislap na pulang ilaw tulad ng namamatay na tibok ng puso ng isang naghihintay na nilalang. Hininto ko ang sasakyan. Pinatay ko na ang makina. Sa sandaling iyon ng katahimikan, isinusumpa kong may narinig ako sa tuyong hangin, isang bulong na tinatawag ang aking pangalan. Isang mahinang bulong ng relay, humihit ng malakas ang buhangin. Hinila ko ang jacket ko palapit sa katawan ko, at naglakad papunta sa kinakalawang na metal na pinto ng building. Sa maalikabok na reception desk, may nakasulat na papel sa kupas na ballpen. Booth, dulo ng hall. Rules sa loob. Huwag tumawag maliban kung talagang kinakailangan. Harmon. Walang bumati sa akin. Kupas na lang ang mga larawan ng mga iik na nakaupo dito. Ang mga mukha nila ay nakakunot ang noo, walang laman ang mga mata. Parang nanonood, parang sinusubukang ipaalala sa akin na may mas masahol pa kaysa sa kalungkutan. Napalunok ako, tinulak ko ang mabigat na pinto sa booth. Sa madilim na liwanag, ang mga lumang kagamitan ay nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa, na tila hindi nagalaw sa loob ng mga dekada. At sa konsol, isang makapal na libro. Radio Abyss Night Shift Manual. Binaliktad ko ito, nanginginig ang mga daliri ko habang iniskan ko ang lumang typewritten na text na may kasamang sulat kamay na mga tala. Magpatugtog ng musika mula sa naaprobahang playlist. Walang exception. Bigkasin ang station ni tuwing quarter ng 1 oras. I-play ang Abyss Tone sa ganap na 2 oras niya. Kung may narinig kang tumatawag sa iyong pangalan, huwag sumagot. Kung tumunog ang pulang telepono, sagutin ito bago ang 3 ring. Huwag umalis sa booth sa pagitan ng 12 at 5 yen. Kung jammed ang signal, i-play kaagad ang track na. Mayroong isang linya sa pulang tinta na isinulat sa tabi ng panuntunan bilang 7. Ang track ay nasa ibabang drawer. Pagpalain ka ng Diyos kung kailangan mong gamitin ito. Umupo ako, naka-headphone sa ulo ko, kamay sa broadcast switch. Eksaktong 10 oras yan. Ang oras nang nawala ang mga nalulungkot na kaluluwa na gumagala sa mga alon. At habang binubuksan ko ang mikropono, nang lumabas ang mga unang salita mula sa aking mga labi, hindi ko alam na kakabukas ko pa lang ng pinto, hindi sa musika kundi sa isang bagay na mas matanda, mas gutom,
na naghihintay sa akin sa buong buhay ko. Naririnig mo ba? Bumubulong ito mula sa kabilang side ng screen. May mga mansa na hindi mabubura ng panahon. May mga pagkakamali na hindi kayang bayaran ng panghabang buhay. Ako, Riley Kane, ay dating pangalan sa Salt Lake City. Isang sumisikat na bituin sa mundo ng podcast, isang boses na hinahangaan at pinagkakatiwalaan. Nagkwento ako ng mga nakakasakit na kwento ng pagkawala, kaligtasan at pag-asa. Inilarawan ko ang aking sarili bilang isang taong nakakaunawa sa buhay na nakakaunawa sa mga tao. Pero ang hindi ko inaming karamihan sa mga kwentong iyon ay hindi akin. Minsan lang, isang katangahan lang naisip ko. Manghiram ng kwento sa bunutan ng konti, lagyan ng pangalan ko. Sino ang makakaalam? Sinong mag-aalaga? Ngunit ang reputasyon nito ay mas marupok kaysa sa naisip ko. Isang artikulo. Isang akusasyon ng plagiarism. Isang tahimik na pagsisiyasat at pagkatapos, tulad ng isang bagyo sa taglamig sa disyerto, lahat ng aking itinayo ay bumagsak. Hindi nila kailangang malaman ang katotohanan. Hindi nila kailangan marinig ang paliwanag. Sa mata nila, sinungaling ako. Alam mo ba? Sa Amerika, ang reputasyon ay hindi pag-ari mo. Ito ay isang bagay na ibinibigay sa iyo ng ibang tao at maaaring alisin anumang oras. Relay sa kanyang lumang apartment, madilim na ilaw, nagkalat ng mga walang laman na bote ng beer, mga overdue na bill. Nawala sa akin ang lahat, ang aking trabaho, ang aking mga kaibigan, ang aking pamilya, at ang pinakamahalagang bagay sa lahat, ang aking tiwala. Walang gustong umupa ng magnanakaw. Walang nag-imbita ng disgrasya sa ere. Namumuhay ako ng magkahawak kamay, araw-araw, sa isang nabubulok na apartment sa gilid ng bayan. Ubus na ang ipon ko. Tumataas ang mga utang ko. Ang natitira na lang ay ang mga tawag mula sa bangko at ang dilim. Pagkatapos, isang araw, sa aking desperasyon, nakatanggap ako ng kakaibang email. Kailangan ng Radio Abyss 100 at 1.5 life ng EA sa gabi. Use $25 oras. Available isa 0 iyon negatibo 6 am. Walang interview. Isang magandang boses lang at isang pangako na sundin ang mga patakaran. Walang address, isang yes coordinate lang. Walang nagpadala. Isang maikling imbitasyon lamang, tulad ng isang telegrama mula sa ibang mundo. Hindi ko masyadong inisip ito. Use $25 kada oras, higit iyon kaysa ibinayad sa akin ng sinuman. At sa totoo lang wala akong kawala. Sa gabi, si Riley ay nagmamaneho sa disyerto. Ang mga headlight na nagbibigay liwanag sa isang manipis na guhit ng kalsada, ang disyerto ay madilim na walang buwan o bituin. Ang disyerto ng Utah ay hindi katulad ng iba. Wala itong mga lungsod. Walang ilaw. Isang malawak, walang katapusang kadiliman, isang lugar ng pagpapatapon para sa mga nawawalang kaluluwang tulad ko. Habang nagmamaneho ako ng mas malalim, nawala ang signal ng telepono. Nagulo ang yes, itim ang screen. Ako lang, ang lumang Honda, at ang dilim na kasing kapal ng tinunaw na asfalto. Isang rickety building ang lumabas mula sa dilim. Sa wakas, nakita ko ito. Isang squat concrete block, ang bubong nito ay tumagilid, ang basag nitong neon sign ay kumikislap na pula. Radio Abyss 100 at 1.5 LED. Isang nabubulok na broadcast tower ang tumaas sa itim na kalangitan. Ang pulang ilaw sa itaas ay kumikislap na parang naghihinalo na puso. Nagpark ako sa sirasirang gravel lot, ang mga gulong ay lumulutang sa gabi. At sa sandaling pinatay ko ang makina, narinig ko ito. Bumaba si Riley sa kotse, ang kanyang mga sapatos ay lumulutang sa buhangin.
Biglang malamig ang hangin. Sa disyerto ng tag-araw, normal ang temperatura sa gabi. Ngunit ito ay ibang uri ng sipon, malamig, na parang hinahaplos ng hindi nakikitang kamay ng isang tao ang likod ng iyong leeg. Hinila ko ang coat ko palapit sa akin, at naglakad patungo sa kalawangin na metal na pinto. Habang nakahawak ang kamay ko sa doorknob, isang malamig na electric shock ang dumaloy sa aking gulugod. Ang opisina ay disyerto, ang mga dilaw na ilaw ay kumikislap, ang mga mesa at upuan ay natatakpan ng alikabok. Sa loob walang tao. Tanging mga lumang naka-frame na larawan ang nakasabit sa pasilyo, mga larawan ng mga iye na nagtrabaho dito. Lahat ay nakangiti, ngunit ang kanilang mga ngiti ay matigas, ang kanilang mga mata walang laman. Sa gitna ng tambak ng maalikabok na mga mesa at upuan, isang dilaw na tala ang tumindig. EA booth sa dulo ng hallway. Ang mga patakaran ay naroroon. Huwag tumawag maliban kung ito ay talagang apurahan. Harmon. Naglakad ako sa mahabang hallway, malamig na umaalingaw-ngaw ang tunog ng sapatos ko. Sa bawat hakbang, tila daan-daang mata ang nakatitig sa larawan. Walang umiti. Walang bumati. Isang nakakabinging katahimikan lang ang namayani, yung tipong nagpanting ang iyong mga tainga. Binuksan ni Riley ang mabigat na pinto ng booth, lumalangit-ngit ang mga bisagra. Madilim ang radio booth, maliban sa mahinang kumikislap na liwanag. Sa mesa, sa gitna ng mga sinaunang kagamitan, ay isang makapal na kwaderno. Radio Ebes Night Shift Manual. Umupo ako, nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang unang pahina. Ang madilim na ilaw ay nagpapaliwanag sa mga maikling linya. I-play ang tamang playlist. Walang exception. Basahin ang station Y tuwing 15 minuto. I-play ang Ebes tone sa eksaktong 2 yen. Kung may tumawag sa iyong pangalan, huwag sagutin. Kung magriring ang pulang telepono, sagutin bago ang 3 ring. Huwag umalis sa booth sa pagitan ng 12 at 5 yen. Kung may interference, i-play kagad ang track ra. At sa tabi ng numero 7 sa pulang tinta. Ang track ra ay nasa ibabang istante. Pagpalain ka ng Diyos kung kailangan mo ito. Scene, huminga ng malalim si Riley, umupo sa isang upuan, at pinitik ang A-lyre switch. 10 oras yan. Ang oras ng kadiliman ng mga nawawala. Bumulong si Riley sa mikropono, mahina at malinaw ang boses niya. Magandang gabi, mga kaluluwang gumagala sa disyerto. Nakikinig ka sa Radio Abyss 101.5 yen. Kung saan nagsasalita ang gabi. At nakikinig kami. Habang ang mga gabi ay walang katapusan, at ang kadiliman ay nagiging balabal na bumabalot ng mahigpit sa isipan, nagsimulang makarinig ng mga bagay na itinatago ng araw. Umupo ako roon, mag-isa sa malamig na booth, masinsinang binubuklat ang mga pahina ng aking notebook. Sa dulo, isang salansan ng luma, dilaw na mga papel na selyado ng sarado. Ang kasaysayan ng Radio Abyss. Noong 1967, itinatag ang Radio Abyss ng isang grupo ng mga tao na tinawag ang kanilang sarili na Listeners of the Deep. Walang ordinaryong istasyon ng radyo. Ang kanilang layunin ay ang kumala sa manipis na tabing na naghihiwalay sa mundong ito mula sa iba. Minsan tinawag ng mga katutubo ang lupaing ito na nakayon, kung saan ang espiritu ay humipo sa katotohanan. Isang hangganan. Isang pinto. Naniniwala ang mga tagapakinig na sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid ng isang espesyal na dalas, mabubuksan nila ang pintong iyon. At mula sa kailaliman ng kailaliman, may makikinig. Joseph Harmon, kupas na itim at puting larawan, nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pilit na ngiti, malalim na mga mata.
Si Joseph Harmon, ang tagapagtatag ng istasyon, ay nagpadala ng unang pagsubok na broadcast sa isang walang buwan na gabi ng Hunyo. Sa mga huling segundo ng broadcast, nahuli siya ng tape na bumubulong. Nanggagaling sa katahimikan. Kilala ako nito. Tapos wala na. Si Joseph Harmon ay hindi na muling nakita. Walang katawan. Walang pahiwatig. Tanging ang kanyang larawan sa dingding ng istasyon. Simula noon, gabi-gabi ang iye sa Radio Abyss ay nawala sa loob ng ilang buwan. Iniwan ng ilan ang kanilang mga sasakyan sa parking lot. Ang iba ay nawala ng walang bakas. Walang sinuman ang tumagal ng mas mahaba kaysa sa isang buwan. Tumayo si Riley, naglakad sa hallway, at winalis ang flashlight sa mga portrait. Lumabas ako ng booth at hinanap ang daan sa madilim na hallway. Ang mga larawan ng mga nakaraang iye ay nakahanay ng maayos. Ang bawat isa ay may pilit na ngiti, ang kanyang mga mata natigil sa isang huling, nakakatakot na alaala. Pangalan, petsa ng pagtatrabaho, petsa ng pagkawala. Walang tumagal ng higit sa 90 araw. Ang mga ilaw ng neon ay kumikislap. Umihip ang hangin sa mga bitak ng salamin. Bumalik ako sa booth, saktong lampas 11 oras 30 minuto na ang orasan. Sa labas ng bintana, ang dilim sa disyerto ay kasing kapal ng tinta. At pagkatapos, isang malamig na hangin ang umihip sa mga bitak sa bintana, sigurado akong isinara ko ito. Mabigat ang hangin, tumitigil. Bumagsak ang temperatura. Ang screen ng monitor ay kumikislap, mga streak ng static na inanod. Static na radyo, ang static na pagsirit, tulad ng isang taong sinusubukang pilitin ang isang boses sa pamamagitan ng static. Tapos narinig ko. Isang boses, malalim, husky, sumisitsit sa static. Riley T. Alam nito ang pangalan ko. Ito tinawag ako. Pero naalala ko, rule number 4. Kung narinig mo ang iyong pangalan, huwag sumagot. Nanlamig ako. Nanlamig ang hininga ko sa hangin. Ang pulang telepono sa mesa ay tumunog, malakas, hindi inaasahan. Rule number 5. Kung tumunog ang pulang telepono, kunin ito bago ang ikatlong yugto. Inagaw ko ang receiver. Radio Abyss, nakikinig ako. Isang husky, static-laced, walang kasarian na boses. Riley Kane. Magnanakaw ng boses. Oras na para magbayad. Pinagpawisan si Riley, hawak ang telepono. Naputol ang linya. Naroon lamang ang katahimikan na kasingkapal ng isang konkretong pader. Binitawan ko. Nahulog ang receiver, nakalawit na parang silong. Scene, slow motion, sa labas ng bintana, biglang lumitaw ang mukha. Isang mukha kasing basag ng tuyong disyerto. Ang maputlang asul na mga mata ay tila kumikinang sa dilim. Pinaikot-ikot na mga daliri, hindi natural ang haba, ay nakapatong sa salamin. Gumalaw ang mga labi nito. Riley T. Naikuyom ko ang mga kamao ko, umiwas ng tingin. Walang sagot. Bawal lumingon. Kung lalabag ako sa mga patakaran, hindi ako aabot sa umaga. Ibinaba ni Riley ang kanyang ulo, huminga ng malalim. Muling lumakas ang hangin sa labas. Ang unang gabi, naintindihan ko. Ang mga patakaran ay hindi lamang mga tagubilin para sa pagpapatakbo ng transmitter. Sila ang huling marupok na hadlang sa pagitan ko at kung ano ang nakatago sa kabila ng pinto. Hindi ang kadiliman ang kinatatakutan ko. Ito ay isang bagay na nakatago sa mga anino. Hindi kumikibo si Riley sa booth. Kumikislap ang mga ilaw. Ang orasan ay 12 oras na. Pagkatapos ng hating gabi, tumigil ang oras. Naghihintay lang.
Naghihintay ng isang bagay na darating. Umupo ako sa booth, malamig na pawis ang dumadaloy sa likod ko. Ang mga kamay ko ay nakahawak sa armrests ng upuan na parang nakakapit sa isang marupok na realidad. Dimang ilaw, biglang naging static ang monitor screen, kumikislap na mga larawan. Sa screen nagsimulang bumuo ng imahe ang static. Isang ospital. Isang kwarto. Isang maliit na batang babae sa isang kama sa ospital. Ang mga makina ay regular na nag-beep. Mia, kapatid ko. Sa huling pagkakataon na nakita ko siya ay 12 taong gulang pa lamang na babae. Ang ngiti ay mahiyain pa rin, ang kanyang mga mata ay puno ng mga bagay na hindi pa nasasabi. Muling umalinggaw ang boses, sa pagkakataong ito ay walang nagsasalita. Hindi na kailangan ng loudspeaker. Nag-etyo agad sa isip ko. Riley Kane. Ang magnanakaw ng boses. Ang nagbenta ng sarili niyang laman at dugo para sa walang kabuluhang kaluwalhatian. Handa ka na bang magbayad? Nanginginig si Riley, sumisigaw. Sino ka? Walang sagot. Isang silhouette lang ang dahan-dahang lumabas sa static. Bulong. Matangkad. Payat na parang tuyong sanga. Ang kanyang balat ay nagbitak na parang lupa ng tuyo na disyerto. Ang kanyang mga mata walang puti, 2 maputlang asul na hukay lamang na kumikislap. Ang kanyang katawan moved like a wave of static. Siya hindi gumalaw. Dumausdos siya sa kadiliman, parang malamig na will-o'-the-wisp. Nang magsalita ang bulong, ang bawat pantig ay parang kutsilyong tumatama sa tainga. Nakakatawa tayo. Ihandog mo ang iyong mga kasalanan kapalit ng buhay ng taong mahal mo. Nabulunan si Riley, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang mikropono. Alam kong wala akong masyadong pagpipilian. Sa labas, ang madilim na disyerto. Sa loob, ang bulong. At si Mia, isang batang kaluluwa na naliligaw sa gilid ng buhay at kamatayan. Binuksan ni Riley ang isang desk drawer at inilabas ang isang lumang file na may nakasulat na Marachen sa pabalat. Sa mga dokumentong naiwan ng mga naunang nakita ko ang diary ni Marachen, ang huling bago ako. Ang nakasulat, nagulat na mga tala. Night 11, alam ng boses sa static ang pangalan ko. Night 17, nagbanggit ito ng mga lihim na hindi alam ng iba. Night 23, nangako itong patatawarin ako kung tumugtog ako ng track la. Ngunit alam ko ang paglalaro ng track ay nagsasakripisyo ng aking kaluluwa. Hindi ako naniwala. Ngunit ang tukso ay napakahusay. Hinalungkat ni Riley ang desk drawer, nakita ang isang itim na vinyl record, walang label, isang pulang dugo lang na subaybayan ang Ang whisperer ay nakatayo roon na hindi na kailangan pang hikayatin. Naintindihan ko. Naglaro ako ng track, mapapatawad ako nito, iligtas si Mia. Isang presyo tila makatwiran. Ngunit sa kaibuturan ko, alam ko, hindi nito ililigtas ang sinuman. Itinagilid ng whisperer ang kanyang ulo, isang kakaibang kilos, tulad ng isang reptilya na pinag-aaralan ang kanyang biktima. Isang tangulang Riley Kane. At ang lahat ng kasalanan ay papawiin. Pumikit si Riley, bumuntong hininga, namumuo ang pawis sa kanyang noo. Naalala ko. Ang araw na sinabi sa akin ni Mia ang tungkol sa kadiliman sa kanyang mga alaala. Tungkol sa takot, tungkol sa sakit na hindi niya masabi kahit kanino. Pinagkatiwalaan niya ako. At ako nagtaksil sa tiwala na yon. Ginamit ko ang kwentong iyon, iyong pinakamasakit na kwento, para magkaroon ng pangalan para sa aking sarili. Sinamantala ko ang pinakasagradong pagtitiwala kapalit ng katanyagan ng pera. Bulong ang boses ng whisperer ng hihikayat. Hayaan mong kunin ko ang iyong mga kasalanan. Kapalit ng panibagong simula. Karapat-dapat ka sa kapatawaran. Pagpapatawad. How dare ang isang tulad ko na humingi ng tawad. Hindi ko kailangan ng bagong simula. Kailangan kong gumawa ng mga pagbabago.
Ang tamang paraan. Naikuyom ko ang aking mga kamao. Wala nang nanginginig. Tumingin ng diretsyo si Riley sa Whisperer, galit at determinasyon sa mga mata nito. Hindi ko ibibigay sa iyo ang aking kaluluwa. Ang Whisperer ay tumawa ng mahina, ang tunog ay kasing lamig ng basag na yelo. Kung gayon mawawala sa iyo ang lahat. Musika, kabog, tensyon, hangin na umaalulong sa labas. Alam kong inilagay ko lang ang lahat sa linya. Mia. Ako. Ang aking kaluluwa at ang aking buhay. Ngunit sa unang pagkakataon sa mga taon, hindi ako natakot. Ang mga ilaw sa booth ay kumikislap, ang monitor ay nasira, nagsimulang lumabo ang imahe ng ospital ni Mia. Kapag naghasik ka ng kasinungalingan, isang araw aanihin mo ang kahihinatnan. At mayong gabi, handa na ako. Galit na galit akong naghanap. Kung ang bulong ay ang mga ani ng kasalanan, kailangang may paraan para mabikis ito. Walang paraan na ang isang halimaw ay walang mga kahinaan. Hinalungkat ni Riley ang mga lumang istante sa archive. Iniscan ng flashlight ng kanyang telepono ang makapal na layer ng alikabok. Sa wakas, sa pinakamadilim na sulok, nakita ko ito. Isang maliit, kinakalawang na kahon ng lata. Ang kinakalawang na kandado ay nakahawak lamang sa huling paglangit-ngit nito. Binuksan ko ito. Bumukas ang kahon, naglabas ng tape, may label na Ritual Binding 1967. Ritual ng pagbubuklod. Ritual ng pagbubuklod. Dumiretso ako sa booth, binuksan ang lumang tape recorder na iniwan ng mga naunang Tahimik na lumulutang ang Whisperer sa gitna ng booth, sinusundan ng mga mata ang bawat kilos ni Riley. Hindi ako pinigilan ng Whisperer. Nakatayo lang ito. O sa halip lumutang. Ang mga mata nito ay hindi na ang banayad na maputlang asul. Sila ay kumikinang, malalim, tulad ng dalawang itim na butas na sumisipsip sa lahat ng liwanag sa silid. Ang katawan nito, nabasag na, ay nagsimulang gumalaw ng marahas, parang pumipilipit para itago ang tunay na anyo. Nahati ang bawat layer ng balat na nagpapakita ng makapal na itim na usok sa ilalim, tulad ng mga nagbabagang baga. Hindi ito isang entity. Ito ang akumulasyon ng lahat ng mga kasalanan, pagsisisi, pagkakanulo na iniwan ng mga tao sa kanilang pinakamahina na sandali. At ngayon dumating ito para kolektahin ang utang nito. Inilagay ni Riley ang ritual tape sa player. Pinatugtog ko ang tape. Ang tunog ay dumating, hindi musika, hindi mga salita. Isang steady, soft chant lang sa isang lengguwahe na hindi ko maintindihan. Ngunit ang wika tila sumipsip ng hangin palabas ng silid. Sigaw ng whisper. Hindi tao. Hindi hayop. Isang tunog na hindi kabilang sa mundong ito. Nagsimulang magpumiglas ang Whisperer, lumukot ang katawan, gutay-gutay ang laman, ngunit sinubukan pa rin itong sumugod kay Riley. Tumigil ka. Tumili ito. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Napaatras ako, nanginginig, hinawakan ng mga kamay ko ang bone pendant na nakita ko kanina, yung ibinigay ng Whisperer sa mga lumang bilang soul marker. Ang pendant ang susi. Ikinonekta nito ang Whisperer sa mundong ito. Kung sisirain ko ito, baka matapos na ang lahat. Binaligtad ni Riley ang fire extinguisher, kinalagkat ang pendant sa mapangis na apoy. Tumaas ang apoy, pumutok ang palawit, umaagos ang itim na katas. Sigaw ni Whisperer, namimilipit na parang naputol sa pinagmumulan ng kapangyarihan. Nayanig ang silid. Kumikislap ang mga ilaw. Sumabog ang monitor, lumilipad ang mga spark kung saan-saan. Musika, crescendo, mga hiyawan na nakakasakit sa tainga, sumisipol na hangin, basag ng salamin. Tumigil ka. Pinatay mo ang kapatid mo. Ang bulong ay sumigaw sa huling pagkakataon. Ang kanyang boses ay nabasag, na may halong hangin na humahampas sa hangin na parang kutsilyo. Pumikit ako.
Binaliwala ko lahat. Kinuyom ko ang pendant, itinapon sa apoy na mabilis na kumakalat sa bulok na kahoy na dingding. Ang palawit ay sumabog, ang maputlang asul na liwanag ay kumalat, kumurap at pagkatapos ay namatay. Naglaho ang bulong, parang alikabok na tinatangay ng hangin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko. Nagsasara ang pinto sa pagitan ng dalawang mundo. Tumakbo si Riley sa hallway, malapit sa likod niya ang apoy. Ang istasyon ng radyo ay nasunog na parang sulok. Isang sulok ng madilim na disyerto ang kumikinang na pula. Slow motion scene, Riley dashed out the main door, into the darkness of the desert, just as the roof collapsed. Radio Abyss. Ano ang dating daanan sa pagitan ng mundo ng tao at ng kailaliman? Ngayon ay mayroon lamang isang tumpok ng umuusok na abo sa gitna ng disyerto. Huminto si Riley, humihingal, tumingin sa nasusunog na istasyon sa likod niya. Nakatalikod ako sa apoy. Sa nakaraan. Sa aking mga kasalanan. At pumasok sa gabi. Sa kauna-unahang pagkakataon, gumaan ang loob, tulad ng isang bata na nagbuhos lamang ng 1,000-libong pasanin. May mga pagkakamali na hinding-hindi mabubura. Ngunit kung maglakas loob tayong harapin sila, baka makakita tayo ng katulad ng pagtubos. Iniwan ko ang itim na abo ng Radio Abyss at lahat ng kinakatawan nito. Sumiklab ang bukang liwayway sa disyerto. Ang maputlang liwanag na sinala sa kadiliman. Ang disyerto, ang aking lugar ng pagkatapon, ay isa na ngayong walang laman, bukas sa walang katapusan. Wala nang bulungan. Wala nang hauntings. Tanging ang malambot na hangin at ang langit ay nagiging maputlang bughaw ng pag-asa. Hospital, recovery room, malambot na puting ilaw. Nandoon pa rin si Mia. Panay pa rin ang beep ng mga makina. Ngunit sa pagkakataong ito, binuksan niya ang kanyang mga mata. Hinanap ng tingin niya ang kwarto, saka huminto sa akin. Umupo si Riley sa tabi ng kama ni Mia, hawak ang kamay niya, namumula ang mga mata. Ikaw, Lee. Nandito ako. Tinitigan niya ako ng matagal na para bang sinusubukang makita ang totoong ako sa loob. Mukha kang iba. Natawa ako, tawa na may halong luha. May nakilala kang mga demonyo sa daan. Pinisil ni Mia ang kamay ko. Wala nang tanong. Walang sisihan. Basta understanding. May mga bagay hindi na kailangang sabihin. Ang ilang mga sugat mapapagaling lamang sa pamamagitan ng pagpapatawad. Lumipas ang oras, umalis si Riley sa ospital, ang mainit na sikat ng araw sa kanyang mga balikat. Hindi ako bumalik sa podcast. Hindi na kailangan ng spotlight. Hindi na kailangan ng walang laman na papuri. Sa halip, umupo ako sa aking desk, binuksan ang aking lumang laptop at nagsimulang magsulat. Blankong papel. Mabagal, tuloy-tuloy na pagtap. Hindi kwento ng ibang tao. Hindi hiniram na sakit. Ang sarili kong kwento. Mga pagkakamali. Mga pagtataksil. Ang dilim. At kung paano ko ito hinarap. Ang pabalat ng manuskrito ay lumitaw, ito ay nakasulat. Radio Abyss, isang paglalakbay sa kasalanan. May akda, Riley Kane. Wala nang plagiarism. Wala nang kasinungalingan. Ang totoo lang. Masakit. Hubad. Pero totoo. May mga tagumpay na makakamit mo sa pamamagitan ng kasinungalingan. Pero walang tagumpay na mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Dahil kapag naglakas loob kang harapin ang kadiliman sa loob mo, mahahanap mo ba ang liwanag? Lumabas si Riley ng apartment, hawak ang manuskrito, ang mainit na sikat ng araw sa umaga na nagpapaliwanag sa frame. Nawakas na may maliit na linya sa ibaba. Minsan, para mahanap ang sarili mo, kailangan mong mawala sa dilim.